Market, binugbog nung opening, bumawi sa closing. All home, hinataw nung opening, binawian naman sa closing. Yan po at ang tech dito at ang BPI ang ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong Friday. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Ngayon po ay weekend na naman, ha, mga titos and titas. Kaya importante ho, no, na makita natin, masilip natin ano ang ginawa ng ating mga favorite. Yung mga request din ng mga Titonatics natin at mga Patreonatics natin. Sisilipin natin. Ito ho kasi yung maganda, no, lagi naman sinasabi ni Tito Vlogs, yung weekend, yung closing sa week, pinaka-importante. Pati PSEI, sisilipin na po natin po. So, pero bago yan, magkaroon lang po tayo ng very short prayer. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. Ayos po mga titos and titas. Yung mga bago lang po na napadaan dito, ang Tito Vlogs po ay channel about the stock market na kung saan ay sinishare po natin yung 12 years of experience natin sa pamamagitan ng mga Tito Moves. Opo, yan po. Tapos, hindi ho ito ang simula. Marami na ho tayong mga nagawang vlogs. Pero para hindi na ho kayo mahirapan, gumawa na ho tayo ng starter kit. Yun, yan nandyan. Yun, yan nandyan sa taas. Yan po ang pupuntahan nyo. Diyan po ang simula para makasunod po kayo dito sa aming mga pinagkukwentuhan dito sa aming tambayan. Baka marinig nyo yung bodega, baka marinig nyo yung bomba. O, dyan nyo po hanapin. Pinaliwanag po natin dyan sa starter kit, mga titos and titas, no? So, wag nyo rin po kalimutan, no? Wag nyo rin po kalimutan na mag-subscribe kung type nyo na. Natatypan nyo ng tumambay dito and sana all yung i-click nyo dyan sa notification bell para every 9:20 a.m. to 10 a.m. ay ma-notify kayo Monday to Friday sa aming live streaming. Yan, mga titos and titas. So, yung mga Titonatics natin na solid, auto-like na nga daw. Auto-like na. La-like na nga daw kagad nila itong video. Opo. So, gusto ko lang pong magpasalamat mga titos and titas dun sa ating mga bagong budigero. Dun sa patreon.com/TitoVlogs ay meron na naman pong nagbobodega, ha? Si Tito Hector, Tito Cool, Tito Jerain, and Tito John. Opo, salamat po mga titos and titas sa inyong pong suporta. Kaya po, yung mga Titonatics natin na gusto nga tumambay din dyan sa Patreon, pwede nyo ho kami silipin dyan. Dyan ho, patreon.com/Tito Vlogs. Okay, so punta po tayo sa ating market summary as always, no, mga titos and titas. Lagi namang nauuna. Silipin lang natin ano nga ba ang ginawa ng market. Hindi muna yan. Mamaya na yung chart. Market summary muna. Mamaya. So, today po, maganda yung kanyang ginawa kasi binawian nung una, bloodbath dahil nga, syempre, bugbog ang US nung last night. Opo. So, ngayon, binawian naman, parang nagkagulatan ng opening lahat naghanap na exit door sana walang mga na-shake out ng mga Titonatics natin mga titos and titas, pero binawi naman sa closing. So down lang tayo ng 52 points, no? So mamaya sisilipin natin yung week on week. Tapos meron pa rin tayong 476 million na net foreign buying ba, malaki rin po, malaki, and value turnover 946 million. Na volume tas 9 billion ang value. So dumadami na, medyo kumakapal-kapal na considering na paigsi pa rin yung trading hours, no, mga titos and titas. So kumakapal-kapal na yung trade natin, pang ilang araw na rin, no, na net foreign buying nagbabalik. Kaya tara, doon muna tayo sa mga balita, mga titos and titas, So, ito po, balita sa Amerika. Yung pandemic layoff, past 42 million. Ito yung jobless claims, no, sa Amerika. Kaya nga takang-taka tayo. Sabi natin, akyat yung stock market, pero lahat ng indicators huli na, lahat ng economic indicators nila, worst lagi. Lalo na tong jobless claims nila. I think last 2008 recession,
yung total na jobless claims is parang 38 million. Total na yun ha. Natapos yung recession. Ngayon, hindi pa natatapos yung pandemic, no? Tas may crisis pa sila. 42 million na. 42 million na yung jobless claims. Tapos akyat yung stock market. Kaya nakakapagtaka rin, nakakapagtaka rin bakit umaakyat yung stock market nila. Alam naman natin kasi nga print ng pera. Namimigay sila ng pera doon eh. Ayaw tumigil ng kanilang printer. So, pero eto kasi, later on, pagka dinigest ho ito ng market, kailangan bantayan dahil nga baka mag-collapse, no? Because of this. Kasi, ito tangible ito eh. Tangible ho ito eh. So, ibig sabihin, syempre, kung wala namang trabaho yung mga tao, at walang pambili, syempre, no, 'di ba? So hindi rin iikot, magi-stack up ang economy, 'di ba? So puntahan natin sa Pilipinas, ano ba, hawa-hawa ba talaga? Ito no, hawa-hawa nga. Oo, kasi nga ito, worst unemployment record since January 2005. Oo, so 11.5% ang jobless rate daw natin. So worst since 2005. So, hindi magandang balita, no? Yan eh. 7.3 million daw nung April. Hindi magandang balita. Again, akyat pa rin ang akyat yung market natin, ha? So, hindi nga na, pero, although mga titos and titas, no, sinabi naman natin, no, total, it's a Friday, no? It's a Friday. Sinabi natin, prior to lifting ng lockdown, sinabi natin na magkakaalaman, di ba? Magkakaalaman yan after the lockdown kung ano gusto nang gawin ng market, di ba? So, ayun na, Friday pa nga lang last week, nag-decide na siya. Sige nga, gusto kong umakyat eh. So, ano ba yan? Factored in na ba? Yun yung mga tanong no? Factored in na ba yung mga figures na yan doon sa presyo ng market ngayon? Or nagrarally lang tayo para makalabas na naman kayo, ha? Para makalabas na naman kayo, ay iipitin nyo na naman kami, ha? Ganun ganun po na mga titos and titas. Kaya, ito, kailangan ho nating medyo maging vigilant na mga titos and titas dahil ayaw naman natin na tayo, yung mga titonatics natin, maipit, no? Although, kung nakabudega naman kayo, na nung mga ibang stocks, no, na kursunada niyo at nakabudega kayo sa ilalim, alam na this, no? Alam na this. May exit naman ho lahat yan. Mga titos and titas, silipin na natin, no? Week on week, itong PSEI, up po siya ng, ilan to? 10%, no? Week on week, na from last week hanggang ngayon, hanggang Friday, up po siya ng 10%. Ang sinasabi po natin dito, meron tayong nakitang gap. Ito yan, yung near 7,000, I think, Kasi ito, low ng 6.7, ito ay high ng 6.5. Ayun, yun. May gap 6.7 at saka 6.5 Silipin nga natin sa daily. Ito yung nakita nung isang yung isang titonatics natin. Tita nga yata yung nakapagbulong sa atin ito Parang nabanggit niya parang may gap. So ito ho yung gap. Tama po kayo, no? Nasa 6.7 Pag tinignan mo sa weekly, ayan, nasa 6.7 yung gap. Ano ba yung low nito? 6.7. 6.7 yung low nung March 2. So may gap. Alam nyo naman, yung gap is a price vacuum, ha? So pwedeng balikan, tapos mag-retrace ulit. Although, yesterday, kung napanood nyo po yung market summary natin, kinorelate natin dun sa 1998. Hanggang 1998 po yung binalikan natin na chart. Kinorelate po natin yung move nitong P6 ngayon. Parang V-shape recovery. Kung gagayahin niya po yon, we may see passing this pink line. We may see the P6 passing this pink line, mga titos and titas, and probably trade above for the next base ho doon base ho. Kaya ho si Tito Vlogs laging may basis hindi ho tayo nang huhula lang kung igagayahin ho yung 1998, that was yung Asian financial crisis. Kung gagayahin niya ho yon, we might see a physics na subukan itong pink line in the next coming months. Nung binilang ho natin kahapon, 10 months ho yun 10 months So, titingnan nyo, so possibility din ho yun. Possibility din na mauntog dito at balikan lang yung gap. Possibility din na
na idiretso po yun, ano, kung gagayahin yung ginawa niya nung 1998 financial crisis. Pero after that, nung nauntog ho dito yun, bumabaho ng mas mababa pa dun sa low niya. So, yun po mga titos and titas. So be very careful, no, and be selective dun sa mga issues, no. By tomorrow, susubukan natin mag-review po, mga titos and titas, ng mga big caps, no, yung mga conglomerates. Subukan natin. Sige, punta na po tayo, mga titos and titas, dun sa mainit. Yung binawian. Yung all home ni Tito Manny Villar. Ayan. Okay. Sa weekly yan weekly po niya, up siya ng 30%. 30% lang naman. Hindi tinuluyan Dahil kanina, nag-high na ho siya ng, 780 ba to? 780. Nag-high na ng 780, pero kin-lows pa rin ng 7. Hindi pa naman pangit yung close na yan. No? So, yung tito po natin sa Patreonatics, pinapasilip sa atin to. So, sabi niya, tignan ko kung pwede daw ba makita hanggang saan aabot yung price sa Monday. Opo, tito, hindi ko mapipredict kung hanggang saan aabot yung price nito sa Monday. Dahil masyadong maigsi yung time frame. Opo, mga tito mahirap kasing i-predict pero para matulungan kita, iseset ko po sa iyo yung mga resistances. Ganyan po tayo kasi yung price prediction, medyo lalo na kung short term mga titos and titas, mahirap po yung trabahuhin yan. Wala pa ako naka-eksakto niyan kasi nga volatile. At saka since position trader ho tayo, hindi tayo masyadong dumitingin doon sa daily okay. Ito po tito, no. Ang pwede kasi niyang resistance after this, nasa 7 tayo Itong level na to. Yan. Ito kasi yan, mukhang sisisiwi niya lang pero lagyan na nga natin. Teka. Sandali lang po mali ito Sandali lang po. Okay, so lagyan natin ng green line Pwede rin kasing yan, pwede rin pong ito, yung resistance niya, mga titos and titas, Pwede rin ito. Yan. Pwede rin ito. Yan. Ito. Yung 936 pala yun, 936, 950 level siguro yan. Yan. Mga nandito, Pwede rin yan. Pwede rin yan yung resistance po niya, So, yan po yung babantayan. Kung yung nga lang hindi ko masasagot yung presyo sa Lunes. Kung hanggang saan naabutin, hindi kasi tayo day trader, Sa weekly niya, ito yung pwede maging pattern titos, dito sa weekly. Kung imi-mirror niya yung binagsak niya nito, kung makikita niyo sa weekly dire-diretso yung pagbaba, ilang weeks yan na dire-diretso yung pagbaba, makikita niyo very sharp yung kanyang pagbagsak. Ngayon, kung imi-mirror niya yung nasa kaliwa, ito ibig sabihin itong price action na to, kung imi-mirror niya, babalik ta rin niya dito. So pwedeng itong week na to, yan yung candle na yan, tsaka ito, that equates to that. Next week, maaaring ito yung candle. Kung imi-mirror niya, hindi ko sigurado yan. So, maaaring yan yung candle niya next week. Kung imi-mirror niya, tapos the following week, aakyat ulit siya dito. Imi-mirror niya tong binaba niya na to. Okay. So, again, ano lang ho yun, that's theoretical. Theoretical lang ho, mga titos and titas. So, at least meron kang guide, tito, kung paano nyo ite-trade ho ito. So, pag nakita nyo, parang mini-mirror nga, di ba? So, alam na this, di ba? So, yun po, tito, sige, next po tayo. Tapos ni All Home. Teka muna, tito, lalagay lang natin yung support, As always, kailangan may support tayo. Mahirap na no? Yung mga ganito lang, mga titos and titas, para sa kaalaman ng lahat, yung mga ganito kasi, hindi ko na ite-trade kasi lalo na kung walang bodega. Pagka humabol kasi dito, unang-una, malaki yung chance na maipit ka, number 1. Number 2, since wala ka namang bodega, ibig sabihin, wala kang volume, no? Hindi mo rin mapupuruhan. Kahit kumita, like for example, ako kasi diskarte ko, gusto ko pinupuruhan most of the time, kasi gusto ko may volume. So, kung walang volume, kahit na mag-up ka kasi ng 20%, 30%, pero manipis naman yung volume mo, di ba? So, kumbaga value-wise, yung profit-wise, hindi rin ganun kalaki.
na kasi hindi mo nga mabovolume. Nakakatakot eh. Kaya ako, medyo pagka ganito, hindi ko masyadong tinetrade. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo ng diskarte. Di ba? Di ba? Yan. So, sa webinar, makikilala nyo pa ho kung paano dumiskarte tayo ng trade. Yun na ituturo natin. Saan na ba to? Ito po, no, Tito, yung pwede pa niyang support. Etong linya na yan kung saan ho siya nagko-consolidate, no, nung ilang araw. So, pwedeng ho yan. So, yung 608, 545, no, yan ho yung mga pwede niyang support, ha, Tito. So, again, kung bago lang po kayo na nakasubscribe sa atin, yung support po and resistances are just areas, ano, hindi po yan exact number, no. So, areas po yan, plus minus, okay? So, punta po tayo dito sa mamaya na dito. Dito sa sige na, yan ang andito. Yan ang andito. Oo, masyadong mainit eh. Masyadong mainit. Mga titos and titas, kaninang umaga ho sa live, no? Maganda yung live namin kanina eh kasi yung mga hindi nakapanood, panoorin niyo ho yung replay. Kasi nga binugbugo itong dito. Oo, kaninang umaga. So, ang sabi natin dun sa mga titonatics natin, sabi na, sige nga, magkaroon nga tayo parang katuwaan lang. Sabi natin, ano ang gagayahin nitong price action na to? Ano yung imi-mirror niya? Wait lang po, lalakihan natin. Ano yung pwedeng i-mirror? Dali lang po para mas malaki lang. Para mas malaki. Ayan. Ayan. Mas malaki na ba? Ayan. Ayan. Sabi natin, ano yung pwedeng i-mirror nitong price action na to based on history, no? So, ang unang option natin, sabi natin, option A. Ito ba, no? After na breakout nito, okay, after nito, nung umangat siya, iniwan niya yung yellow line, okay, after 2 days, dinikitan lang pero hindi ho tinat siya, ito po hindi niya ho tinat siya, dinikitan niya lang nung April 2, halos dikit lang, tapos, dahan-dahan na ho siyang umakyat, okay, tapos, yan yung option A, sabi namin. Tapos, sabi ko, option B is itong price action na to. Okay, so binomba ho ulit, umakyat ho ulit siya dyan. Okay, hanggang dito, yan. Tapos, nung nag-correct siya, tinouch niya na yung yellow line at saka yung red line. Dinikit niya, tapos matagal na correction. So, sabi ko, sige, magkaroon tayo ng konting katuwaan. Hulaan nyo kung ano gagawin. Ito ba yung option A or yung option B? Okay. So, ayun, kayo nga ho, makihula nga ho kayo. Okay, comment nyo na, no? Kung ano ho ang hula nyo. Option A or option B ba ang gagawin ni dito? Ayan, Oo, mga titos and titas. Ganyan ho eh. So, observe ho natin yung, sabi nga natin, ang stock may ugali eh. Oo, kaya ho dun sa playlist, tsaka sa webinar natin, ituturo ho natin dyan kung paano hanapin ang ugali ng isang stock. So, ito po, at ayan, kanina, sabi nga natin, binugbog. Oo, tanong ko nga doon sa mga titonatics natin, doon sa Patreonatics natin, nakasalok ba kayo? Kasi no, tinatanong ko sila, nakasalok ba kayo? Oo, kasi sabi nga natin, mga titos and titas, no, kapag ka-uptrend ang isang stock, any pullback, any correction is an opportunity to add. Diba? So, may mga ilan tayo, no, mga titonatics daw na nakakarga rito kaninang umaga, yung mga maaagap magbudega. Yan, no. Nag-low pala to ng ng 245. Nag-low ng 245 tapos nag-close din ng 260. Akalain mo, no. Ganyan talaga. So, ano ba ang ginawa sa weekly? Sa weekly naman, kung matatandaan nyo, no, mga titos and titas, nung nandito ho ito, nung iniipit, no, nung week ng May 18, sabi nga natin, iipitin, magdi-decide kung aakyat or bababa. The following week, nagte-trade na siya above dun sa yellow line and sa red line. So, although wala pang confirmation kasi hindi pa natin alam. Although, kumbaga, may bias ka na umakyat kasi nga, yung presyo nasa ibabaw na nun linya. Diba? So, and ayun, nag-decide na nga siya. No? This week, kinonfirm niya na nga, up siya ng 15%. Aba, malaki-laki na rin, ha? 15% ang kanyang tinaas ngayong week.
So it is already approaching, no, yung ating major resistance, no. For me, this is a major resistance, this pink line sa weekly. So yung 200 weekly. So major resistance, so titignan natin kung mauuntog ba yan at magko-correct ba tayo. Okay? Gagawin ba niya yung option A or option B or babastusin niya, di ba? So ang importante ho dito, kaya nga sabi natin lagi, no, doon sa ating trading rules, no, mga titos and titas, andyan din yun, ano, sa playlist, no bodega, no bomba. Di ba? So, kung hindi ho kayo nakabodega doon sa area na to, nagbodega tayo dito, based doon sa, ano natin doon sa playbook ho natin, sabi natin, ang bodega, 2 to 240 kaya marami nasa below 210, may 220, no, nandun yung bodega, kasi ito matagal bumabad ho rito So, kaya kahit bumomba ka kanina, kahit na sabihin mo nga, opening ka bumili, hindi pa masyado tataas yung average mo. Yun nga lang, kung kahapon ka bumili o kanina, baka na-shake out ka. So, yun ho mga titos and titas, ituturo din natin yan doon sa ating webinar. Paano yung iwasan yung no bodega, no bomba. So, yan po mga titos and titas. Ang gusto sana natin dito, kahit anong hugawin niya, either mag-o-option A siya or mag-o-option B siya. Yun nga lang, syempre, pag option B, matagal-tagal ulit magko-consolidate. Matutuwa na naman yung mga budigero, di ba? Ngayon, kung option B naman, sandali lang. Ibig sabihin, ito ho kasing option B, sandali lang siya nag-correct kung titignan nyo, no? Ito lang, isa, dalawa. Yun lang, dalawang araw. After nito, after binomba rito, isa, dalawang araw. Tapos, pangatlo, parang indecision, halos parang hindi gumalaw pero nagdire-diretso na, di ba? So mabilis ito pagka itong option A, no, magdedire-diretso. Ngayon, yun nga may major resistance sa 285. So let's see. Tayo nga naman taga-sakay lang. So yan po mga titos and titas, samahan niyo ho kami doon sa kabila, sa patreon.com para sa mga iba pang mga updates, no, mga titos and titas. Next natin, yung tech. Meron din tayong playbook nito, mga titos and titas. Gumagana pa yun, gumagana pa yung playbook natin. Nung tech. Yung dito, wala na yung playbook, tapos na, consumed na, nangyari na. May panibago na tayong playbook dito. Nagagawin, kaya ho, samahan nyo kami dun sa patreon.com/TitoVlogs. Ito ho, pasok pa rin sa playbook natin. So, tinatanong ng isang Patreonatics natin, Tito, pasilip naman daw. Mukhang malapit na. So, ito ho, iipitin na naman niya. Daily to, iipitin na naman niya yung presyo. Oo. Pero ayaw niyang ibitaw naman dun sa blue. Kaya, kung bumudega ho kayo dito, based dito sa playbook natin, bumudega ho kayo dyan, kasi dito natin unang nirelease yung playbook So, kung bumudega kayo sa area na nasa bandang taas, sana nakabudega rin kayo dito sa bandang baba para mag-even out yung presyo nyo. Okay. So, yun po. So, anything can happen. Again, hindi pa naman natin sure kung ano ang gagawin yan. Sabi nga natin, the market is always right, not us. Diba? We just do what we need to do kung ano yung ginagawa ng market. Okay? So, kung halimbawa, mag-breakdown to, we cut. Diba? Pag nag-breakout na naman, pwede tayo magdagdag sa bodega. Okay? So, ganun po. So, kaya ho importante yung bodega, mga titos and titas, Sa weekly naman po, ayan, iniipit din. Oo nga, pareha sa weekly, iniipit din, although, nagte-trade siya below dun sa red at saka sa yellow line, yaan. So, para bang nambibitin. Para bang patigasan Parang ang style ho, nanlilito, parang ganun Parang ikaw, kung takot ka at masyado kang masunurin dito sa linya na to, 2 linggong nang nasa ilalim, pwede ka nang bumigay. Parang ganun ho mga titos and titas, Parang ganun. Pero tignan nyo ho, next week baka naman iahon at i-touch naman ito. So again, wala pang conclusive let the price action decide and we just do what we need to do. MACD wise po, okay pa naman kasi hindi pa naman nagko-cross. Ang maganda rito, pumoporma dun sa zero. Sana i-cross niya yung zero, Sana hindi lang bitinin. Sana hindi lang i-consolidate dito. Pero malapit na kasi. Ipit na ipit niya. Nakita niyo naman ho yun dito, Nung naipit, nag-decide. Again,
hindi ho natin alam ano ba i-decide nito, up or down. Teka, parang may nakikita si Tito Vlogs. Parang may plug o mahaba masyado. Tignan po natin mga titos and titas. Again, this is not a pag gumuguhit kasi tayo, syempre subjective parang ano ba to? Downward channel. Bullfrog ba to? Yung sa dito may nakita tayong bullfrog Oo, parang bullfrog Oo, descending Oo, research niyo ho yung bullfrog mga titos and titas O yan Oo, yung dito, teka, papakita ko sa inyo yung bullfrog nandito. Ako na save ko. So, parang bullfrog Ito yung niya, pole niya, tapos yung pababa. Parang bullfrog mga titos and titas. Research nyo po yan. Bullish formation po yan bullfrog. Silipin ko lang pakita ko sa inyo yung ginawa ni dito nung sinabi natin na bullfrog. Teka, hanapin ko lang kung na-save ko. Yun, dito mini bullfrog. May 12, May 12 ho natin sinilip Yung nakita. Ayun ito po. Yung sa dito. Sabi natin, parang may bullfrog may bullfrog sa weekly. Ayun, bullfrog. And then it finally it decided to break out yung sa dito. Tignan ho again observation ho yan. Kaya ho yung ginagawa natin, lahat ho yan, tinetest natin ano ang probability. As always, mga titos and titas, I want to remind you na every time ho na papasok ho kayo sa trade, always find the exit door agad, Whether mag-aakyat or bababa, look for an exit door. Okay? Mga titos and titas, paano? Oo, ginabi na tayo, At tomorrow ho, try natin mag-review ng mga big caps yung mga conglomerates nga. Sa mga titos and titas, maraming salamat po lalo na doon sa mga sumuporta sa atin dyan sa patreon.com/TitoVlogs. Kung gusto nyo po kaming bisitahin, silipin nyo po kami dyan, dalawin nyo naman po kami. Ganun so mga titos and titas, solid Tito Natik, salamat po at saka sa mga TVC subscribers. Kita-kita po ulit tayo na Monday next week sa ating live and tomorrow at saka sa Sunday doon sa ating recorded. Alright, so mga titos and titas, as always, happy weekend and God bless you all. Bye!